Good afternoon mga kaibigan, kumusta po kayo? Ngayon po ay abang date ngayon, May 8, 2025. Palapit na po ang halalan. Good luck po sa mga kandidato natin, ano. So yan, itinransfer na namin sa sa bagong apartment yung ating batch 4. Yung pong batch 4 ay more or less nasa 350 pieces. Okay? So, ayun, tingnan natin kung ano po ang status nila, and bahagya ay ipakita ko sa inyo yung ginawa naming grow pen nila. So yan, yung aming nursery before, at 11 years na po yung nursery na yan, 4 na piraso yan. Pinagtabi lang namin siya, then pinalutan namin siya ng chicken wire. And then voila, instant brooder na natin, no? Grow pen na natin. So dito na sila lalaki hanggang siguro mag 2 weeks na sila. Kasi every week madodouble po yung area natin, and mamaya papakita ko sa inyo yung loob. In the meantime, check naman natin muna ano po yung feature ng ating brooder, no? So eto, makita po ninyo meron siyang fine net sa ibabaw to block yung pong mosquito, no? Kasi sa mga ganyang edad, kaya po nagkakabulubulutong yung mga manok, usually ay pinapasok po ng mga lamok. So iiwasan po nating mapagkat sila ng lamok sa ganyang age, dahil very pa yung kanilang mga balahibo, wala silang pangontra sa mga lamok. Okay? So ito po ay pinagtabi lang namin yung tatlong nursery rack namin, and then binalutan ko lang siya ng plastic mulch. So ito yung mulch na ginagamit namin sa farm, sa garden. So very useful, dahil at this stage ayaw po muna natin silang mahanginan, no, ng mahanginan ng directly. So importante po yung ating yung plastic, no, or kung may sako kayo pwede rin po isako. Kami ginamit namin plastic dahil yan na po yung available dyan. So pinuto lang namin siya, then binalot, tapos. Okay, so tingnan natin yung yari ng loob. Wala po tayong mga welding na rito na ginawa. Usually po ang ginamit lang namin para pag tagni-tagniin sila ay yung tie, no? Ganito lang, tie wrap. Yan. Mura lang yan. 70 pesos lang yan eh. Yung 100 pieces yata 70 pesos. Okay? And then tignan po natin yung loob. So ito po ay mga DIY lang po namin, ano? So yan. Okay. Meron pong wire sa lapag para po yung dumi nila diretso na po sa ilalim. And then yung ilalim, no, yung silong ng ating brooding pen ay sinasabugan ko po ng CRH or yung uling ng IPA para ma-minimize natin yung ammonia, and then makukoveran din yung mga dumi ng ating manok. Kasi napansin ko mas attractant sa lamok yung sa lamok, langaw, mas attractant po sa langaw yung mga dumi po ng mga maliliit na manok, mga chicks, mga ganitong edad. Mas maamoy po yung mga dumi nila. Okay, yung pong ating painom ay nilalagyan ko po ng Bitmin Pro. So yan, Bitmin Pro po yan na may kahalong effective IMAS. So yun po yung pangontra para hindi po masyadong bumaho yung kanilang dumi. Okay, and then meron po tayong pakainan dyan, yung seedling lang po yan, seedling tray, yung sahudan sa seedling tray, yan po yan yung ginawa kong pakainan. 4 din po yan, so siguro magdagdag pa ako ng isa para sakto. And ad libitum po yung ating pakain at this stage, no, ad libitum. So pag nagutom sila, bigay ka uli, ganun. So walang specific na amount, basta po nakita nyo nagugutom, pakain lang ng pakain. Pag sumusobra po ang inyong pinapakain, or napansin niyo na maraming natitira, bawas po kayo, ganun, kasi sayang naman yung feeds. Okay, so ang aking feeds ay ganito po ang itsura niya. Yan po ay Integra 1000. So Integra 1000 pa po kasi maliliit pa po yung kanilang mga tuka para pumasok po sa kanilang madali nilang mamatuka. Okay, so yan po yung status ngayon ng ating mga D109 saka D853. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang D109 po ay offspring ng Black Barred Plymouth Rock plus Rhode Island Red na lalaki. Yun namang D853 ay Rhode Island Red. Ito po ay offspring ng Rhode Island Red na lalaki at Rhode Island Red na babae. Gusto niyo makita yung mga magulang nila? Ito yung mga magulang nila, magkatabi lang sila. Yan, yan yung tatay nila. Yan, nasa 4 kilos na po yan. Ayun naman yung nanay.
Pag sinabi nating D853 guys, yan po ay offspring ng Rhode Island Red na babae plus Rhode Island Red na lalaki. So, dominant red ang tawag doon. Nakakapag-itlog siya ng 300 to 310 per year. So, almost, may konti siyang pahinga. May 60 days lang siyang pahinga. Pero, tuloy-tuloy. So, in this case po, itong mga magulang nila na to, nasa 95% po ang egg rate niya hanggang sa ngayon. Okay? Dire-diretso po ang itlog. Yun naman pong D109 ay dominant black na sinasabi. So, yung dominant black guys ay, ang lalaki po niyan ay yun ding Rhode Island Red. Yun. Saka ang nanay niya ay ito. Ayan o, lalaki din na tutaba. So, quality po kasi po ito mga pure line. Galing po ito sa certified breeder dito sa Pinas. No? So, yung DNA niya quality. So, hindi ito tinatawag na chop suey. So, kung hindi chop suey, ibig po sabihin ay predictable, no? Mas predictable po yung output. Kaya nga po yung output gusto niyo makita, ganyan po yung output niya. O, alam niyo na agad. O, yung mga lalaki po diyan, yung mga may patch ng white, no? Pag po may patch ng white, lalaki na po yun agad. Pag po pure black yung ulo, ayan, tulad ng mga yan, pure black yung ulo, babae po yun. O, kung isa po, tingnan niyo, kapag po yung paan nila ay puti, lalaki po yan. Pag itim po yung paan nila, babae. So, di ba predictable? So, yun yung tinatawag natin na kung quality po yung ating mga parent stock na ng ating mga kitty, alam natin na wala na mas marami tayong mga factor na makonsider na mangyayari siya. Predictable nga. Okay? So, yan. Yun namang mga brown na yan ay na identify natin yung sex nila sa pamamagitan ng kanilang mga pakpak. Okay? Na-identify na yan at yan po ang ating inaalagaang batch 4. Gusto nyo makita yung batch 1 and 3? Ay 1 and 2? Yung 3 po kasi na-sold out po sa isang nagalaga ng manok. Hindi ko pa alam. No? Hindi ko alam na itsura niya. Pero mas matanda po rito na mas bata naman po sa kabila. Ito po yung ating batch 1 and 2 guys. Charan! O yan o. Yan na sila. Kita nyo po yung ating batch 1 and 2. Pakalalaki na guys. O yan. So puntahan ko sa loob para makita natin ang malapitan. So ayan yung mga breeder natin. Uy, nangingitlog. Brown egg. Tuloy pa rin, no? Sipag pa rin mga itlog ng ating mga decal white. Okay, meron tayong pasyenteng isa doon. Ginagamot natin yan. Okay, dati po andyan po itong isang to, yun o, magaling na. Okay, so alam na natin gamutin. Pag po nalulumpo yung pong mga manok dyan, alam na po natin gamutin yon. Alright, so ayan po sila guys. So ito, balik tayo. Ayan, yan po yung mga batch 1 and batch 2. Pinagsama ko, hindi sila nag-aaway. Alam din siguro nila na magkakapatid sila eh, no? So pero, ayan, hindi sila nag-aaway. Pero mapapansin po ninyo, halos pare-pareho po yung kulay, no? So yun po mga bulik. Yan, yan po yung mga unang batch. Kunti lang na may batch 1 dyan eh, nasa 30 piraso. Then yung batch 2, 70 plus. So nasa 100 po sila rito sa kulungan na to. And malapit na pong ma-relocate yung mga yan dahil may mga nag-order na po, no? So ipapa-rehome na natin siya para po ito ay mabakante at mailipat naman natin yung ating mga bagong alaga papunta rito. Okay? So ganun po yung ating sistema. So ayan, makita po ninyo yung po mga bulik, lahat po yan, matik po yan, lahat po ng mga bulik yan lalaki. Yung po mga black bae po yun. Okay? Then sa brown, madali na ma-identify sa ganitong age na yung brown na lalaki at brown na babae. Okay? So pantay-pantay po yung kanilang laki and matitibay po sila sa sakit. So dito sa lugar ko napakainit pero makita po ninyo wala po masyadong nagkakasakit. Okay? Yan yung style po natin ng pagpapainom, naka-auto feeder po siya. And yung ating mga pakain po rito ay once a day lang. So hindi po ako nagpapakain dito ng 3 beses ang araw, hindi po. Once a day lang po ang pakain para manageable. Okay, para po sa mga may trabaho, no? May trabaho sa munisipyo, may trabaho sa opisina. So pagising mo sa umaga, pakain ka. O kaya pagdating mo sa hapon, magpakain ka. Pero mas better po sa umaga para mas fresh kapag natulog ka, di ba? Kasi pag sa hapon, pasok ka sa manukan sa hapon, di ba? Tapos sa tutulog ka, maliligo ka. Okay, yung pong ating decal white, okay lang kayo dyan, naka-sideline, tapos na ang kanilang nasa tuloy-tuloy na sa kanila kahit hindi ko sila pansinin. Basta pakainin ko lang, okay, dire-diretso yung pakain. So makita po ninyo, ayan yung pagkain nila. Haluin ko lang. So 100 grams each po per piece po ang bigay ko sa kanila
Pakita po ito. Ito po yung D109 na ano na ano na layer na nag-iitlog na. So ayun, ganito na po kalaki yung itlog niya. Oh. Okay, ito yung binili ko sa ibang breeder para makita ko itsura niya. So ganito po yun. Yung mga yun, mga itim na yun, kapag po sila ay nag 5 months, ganito po ang magiging itsura nila. At ganyan po ang kanilang itlog. Okay. So yan, yan po yung ating mga D109. Ito mga decal white po yan. Dire-diretso lang ang itlog. Okay. So, ayan yung mga magulang nila, may itlog doon. Hindi ko pa na-harvest. Ayan, may mga itlog niyan sa ilalim. Ayan. Ayun, di ba may mga itlog. 8 out of 9 po yung itlog nitong breeder version po na to. So, medyo sobra po ang ratio ng lalaki at babae. Okay, so ito naman po ay ayun, kinuha ko po yung ibang D1 o decal white dito. Okay, kinuha ko po sila 6. Yan, 2, 4, 6, 8, 8 pala, 8. No? And then ipinartner ko sa Rhode Island Red. Tingnan po natin yung magiging result ng kanilang anak. Okay? Decal white, F1 po ito. And Rhode Island Red na pure. Tingnan po natin yung magiging result ng kanilang offspring, guys. Okay? And this is experiment din. Nakahiwalay naman po yan. Ayan. Naka-separate naman po yung ating itlog niyan. Kaya madali po nating ma-identify. Okay. So yun, sayang po eh. Tingnan na natin, mag-experiment, aralin na po natin. Anyway, yung pong ating protocol sa pag-aalaga po ng mga dominant ay still intact. So wala po tayong binabago, same pa rin. So ayan, hindi ko lang masunod yung tamang density, no, ng brooder area dahil syempre limited po yung space ko dito. Wala naman tayong malaking space. So pagkasyahin lang po natin kung ano meron tayo. But still, yung pong output niya ay okay pa rin naman. Okay? So isa lang po masasabi ko, very important po yung area, no, sa mga chicks, no, sa mga ganito. Wag po masyado silang gawing pagsiksikan dahil pag nagsiksikan po sila, baka po dumami ang inyong mortality. Okay, so far sa amin naman, okay naman at yung level po ng mortality ay acceptable. Usually pag yung day 1, yun ang mga critical stages. So yan, aral lang po tayo. Nasa ika-4 na batch na po tayo. May nakasalang po tayong batch 5 and batch 6. So binabaan na po natin yung quantity. Ngayon po nasa 150 to 200 na lang. Ito yung pinakamarami. So far, medyo nararattle kami dahil masyadong marami. Ngayon namin nakita na pag marami po yung mga manok, dapat naka-ready na yung inuminan nila kasi minsan nag-uunahan po sila sa inuminan, nagkakaapakan, so doon po nagkakaroon ng mortality. Same din sa pagkain. So pag pagkain po, bigla kang nagpakain, siyempre ang pakain namin once, dito pag ganito pong age, ang pakain po namin dito ay pag nagugutom sila, pag naubos po yung kanilang patukaan, nilalagyan na po namin yan. Okay, and then doon na po kami nag-o-observe. Alright? So yun, yun po ang ating update. So sa mga nagpaplano po na mag-alaga ng backyard at gusto niyo pong isubukan, no? Sa siguradong chicks o siguradong mga kiti. Yan, meron po tayo niyan. Pwede na po tayong magbenta sa labas. And at the same time, meron din po akong ongoing na partnership with our mga kasamahang farmers, no? And ito po yung susunod nilang aalagaan, no, in support, no, as a sideline po dun sa kanilang mga bell peppers, yung kanilang mga high value crop, ay mag-aalaga din po kami ng mga backyard chicken para sa brown egg market naman. Alright, so ito po wala pa pong nadededs, wala pa pong namamatay, even though mainit, malamig, merong nanghahalak, no, sinisipon, nagagamot naman po yun. So basta't alam po ninyo ang paggamot, alam po kompleto po sa vaccine yung inyong mga manok, ay mas tataas po ang inyong chance to succeed. Kaya nga sabi ko po, kung mas predictable po yung mga condition po ng inyong mga manok, mas lalaki yung chance ninyo na mag-succeed sa inyong venture ng backyard chicken farming. Okay guys? So kung may po kayong katanungan, mag-comment lamang po kayo sa ating video post na ito at tatry ko pong sagutin, no? As long as related po, no, dito sa ating topic, no? And ayun, kung hindi ka pa naka-subscribe, click the subscribe button below, no, para naman madagdagan yung ating subscribers count, and then magkaroon tayo ng connection, maka-join kayo sa ating community.
Ano yun? Ba't may umiiyak doon? May natutuka ba doon? Okay. So minsan yan, may mga pasaway din ng mga manok pag minsan. Ayun, naggagantilan din sila. Okay. So yan guys, kung ikaw ay nasa Facebook, pinapanood mo to sa Facebook, click mo po yung follow and yan. Feel free to chat me kung may question ka and I'll be more than willing to reply with your comments and PM, no? Para tayo po ay pare-parehong sabay-sabay na matuto. Ito pong ating video series ay dino-document ko po yung aking learning, aking journey experience sa pag-alaga ng manok, no? Sa mga nakasubaybay para sa mga pag-aalaga ng gulay, check niyo po yung ating channel. Marami po tayong we have so many videos there now talking about bell pepper, kamatis, yan. And soon marami po tayong i-feature dyan. So one at a time po tayo. Okay, sa ngayon nakafocus tayo sa manok, backyard chicken. And I hope isang araw ay maipakita ko sa inyo yung marketing na sa marketing side na ng brown egg. So at the end of the day, ang goal po natin ay brown egg production ng non-cage type. So hindi po siya yung katulad doon na naka-cage, yung non-cage. Mas healthy po yung mga manok, mas masaya sila. Happy eggs po yung napoproduce natin, no? Di ba mas magandang manang mag-agahan kung happy eggs or happy chicken yung nag-produce ng inyong egg. O yun, di ba? So may ganun pa tayo ngayon. Okay guys, so yun lang. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na video. Bye bye!